Thank you, Kuya Mark. May follow-up na mga tanong. Pwede po ba ako magdala ng attorney sa barangay hearing or kami-kami lang talagang pwedeng humarap? Si RJ of Iloilo. Hindi pwede magdala ng abogado sa barangay hearing. Bakit? Kasi ang purpose ng barangay, mediation. Walang lamangan doon sa barangay. Kasi pag may abogado ka, ang trabaho ng abogado, depensahan ang interest ng kliyente. Minsan, may lamangan talaga. And to that extent, walang mediation na mangyayari kung may abogado. Bakit? Lalo na, sabihin ko lang sa'yo, pag may gulo, negosyo ng abogado yan. Yan, pag may gulo. Pag may nag-aaway dyan, may kliyente ng abogado. Trabaho ng abogado yan. Paano kung mag-mediate kayo, na-settle na kayo, di wala ng abogado, hindi na kailangan ng abogado. So, diniscourage ng batas na may abogado. Kasi pag may abogado dyan sa barangay, mas konti ang chance na ma-settle kayo. Mas mabuti pa, kayong dalawa na mag-usap dyan, mag-settle kayong dalawa dyan. Kasi pag may abogado, lamang talaga ang may abogado. Kasi trabaho ng abogado yan, depensahan ang interest ng kanyang kliyente. Trabaho ng abogado yan, and we should understand that. Trabaho niya yan. So pag nagdala ka ng abogado, instead na mag-settle kayo, hindi kayo ma-settle kasi may lamangan ng pinag-usapan. So ang sabi ko nga, the purpose ng barangay justice system, doon sa barangay hearing, hindi natin pag-usapan ang merito ng kaso. Hindi pag-usapan yun ang merito. Ang pag-usapan doon, pwede ba kayo magpatawaran? Ikaw, Mr. A, patawarin mo si Mr. B. Ikaw si Mr. B, patawarin mo si Mr. A. Hindi pwede. Oh, yan. Oh. Yun ang issue dyan. Settlement. Hindi pinag-usapan dyan ang merito ng kaso. Ang pinag-usapan dyan, paano kayong dalawa magkasundo? Paano kayo mahusay yung dalawa? So, paano yan kung may abogado? So, baka lalong iinit yung ulo ninyo, lalo na may lamang yung isa kasi may abogado. So that's why in-avoid ng batas na may abogado. Ang purpose doon, settlement. I-set aside muna ang merito ng kaso. Ang pag-usapan natin, pwede mo bang patawarin si Mr. Pedro? Jose, pwede mo bang patawarin si Mr. Pedro? Ikaw, Pedro, pwede mo bang patawarin si Mr. Jose? Pwede na. Oh, yun ang pag-uusapan sa lupon. So in short, yung mga benepisyo ng barangay justice system, number 1, no need ng abogado. No need ng abogado. No need na. Libre at mabilis ang proseso. Tama. Tama. Kung may bayad man, minimal lang. Minimal lang. May hundreds lang. 100 pesos, minsan 50 pesos, mga ganun lang. Pangatlo, napapanatili ang magandang ugnayan ng magkakapitbahay, magkakabarangay. Pangapat, may iwasan ng mahal at matagal na kaso sa hukuman. Ganun yan. Pero Kuya Mark, kailangan ba ang certificate to file action kung nagkasundo na ang bawat partido? Huwag nagkasundo na ang bawat partido, ang kailangan is the written barangay settlement. Written barangay settlement. So pag may ganun na, it has the force and effect of a final judgment after 10 days. Ang certificate to file action is a requirement pag hindi nagkasundo ang bawat partido, para requirement yan pag file ng kaso doon sa higher courts. For example, mag-file ka ng kaso sa higher courts or sa other government agencies, kailangan mong i-attach yung barangay certificate to file action as proof na you tried to mediate but hindi nangyari ang mediation. Ay, good morning pala sa mga taga